Bukas na po ang itinakdang deadline kay Vice President Sara Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. At si Pangulong Bongbong Marcos sinabing pinili niyang hindi makialam sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. If a president chooses to do that, I choose not to. Bukas ang deadline ni Vice President Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. Nasa Australia ang bise para sa isang personal na biyahe at bagamat nagsalita sa harap ng Filipino community roon, wala siyang nabanggit tungkol sa impeachment. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kanyang defense team. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi man sumagot ang bise, tuloy ang impeachment proceedings. It will not stop the proceeding. She will be declared in default. The prosecution will present its evidence, but the defense can still rebut the evidence presented by the prosecution. Sabi ni Carpio, pwedeng utusan ng Korte Suprema ang impeachment court na ituloy ang paglilitis sakaling idulog sa mga mahistrado ang issue. Ang Supreme Court, ang Supreme nga eh. I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. They will comply the moment the Supreme Court will say, tuloy ang trial. Ayon naman sa isang constitutional law expert, pwedeng i-contempt ng Senate Impeachment Court ang bise kung hindi siya sasagot. Meron silang inherent power na gano'n, no? Kung hindi naman siya mag-submit ng answer, hindi na kailangan yung rejoinder ng House. Pag hindi ka sumagot, ibig sabihin, wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. Naniniwala naman si House Assistant Majority Leader Judah Sidre na bagamat hindi na kailangang hingan ng Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress ng certification na desidido itong isulong ang Articles of Impeachment, malamang daw ay sundin ito ng House Prosecution Panel. Verified, validated, and we signed it in front of the Secretary General. For me, that is sufficient already. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.